And kapag paulit-ulit nyo yung ginagawa mga kapiksi, parang mai-inspire kayo and magkakaroon din kayo ng movement. Okay? So, huwag kayong mag-hesitate guys, no? Itong mga hesitation na to. Itong hesitation, duda to eh. Duda, no? Pag nag-hesitate kayo, nagdududa kayo, ibig sabihin, hindi kayo naniniwala. Okay? And kapag nag-creep in na to sa inyo, doon na kayo matatalo kasi doon na kayo mag-give up, mag-game over na yan sa inyo. So, you have to persist guys kasi magkakaroon ng movement, no? With this shift energy, you will go places. Ibig sabihin nito, malayo pa yung mararating mo. Hello guys, hello Gemini, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is sa loob ng 30 araw. Ito isang timeless reading. Anong paparating sa inyo sa loob ng 30 days kapag napanood nyo tong video na to. General reading lang guys, pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Pwedeng positive, pwedeng negative. So unahin natin to guys, tingnan natin yung mga mensahe sa inyo or yung mga paparating sa inyo guys sa loob ng 30 days. Stress mga kapiksi, okay? So, pwedeng na-experience nyo na to mga kapiksi, tapos pwede pang lumala yung stress na pinagdadaanan nyo. Definitely guys, this is caused by overthinking. Kasi kung hindi mo naman iniisip yung isang bagay, hindi ka naman mai-stress. At saka kung hindi ka nagpapatrigger, hindi ka rin mai-stress mga kapiksi. So, iwasan natin, no? As much as you can guys, iwasan nyo yung pag-overthink. I-divert nyo yung attention nyo sa ibang bagay. So, let's say, for example, na-stress ka sa trabaho mo or na-stress ka sa co-worker mo. I-divert mo yung attention mo sa ibang bagay. I-divert mo yung attention mo sa family mo or sa sarili mo or sa mga goals mo para hindi nyo maisip yung nagpapastress sa inyo. Okay? Para hindi lumala, no? Kasi kapag lumala yung stress nyo, maraming impact yan, guys. Marami tong negative impact. Una, mentally, emotionally, physically. Sometimes nagkakaroon pa ng sakit, no? Kapag sobrang stress sa trabaho, guys. Kung ano-anong klaseng sakit yung pwede nyong ma-experience or maramdaman dahil sa stress. So, wag nyong hayaan na lumala hanggang maaga. Putulin nyo mga kapiksi. Okay? Another message, Gemini. So, real estate ito, mga kapiksi. For some of you guys, pwede kayo magkaroon ng, this is wealth, no? May kinalaman sa wealth nyo. For some of you, if naghahanap kayo ng mga bahay, maaari kayo makabili ng mga bahay or makaupa. Kung hindi man bili, guys, pwedeng upa, renta, ganyan. Or kung kayo naman ay nasa real estate business, let's say for example, ahente kayo, nagre-real estate kayo, pwedeng mag-boom yung inyong mga kitaan. Maaaring marami kayong mga clients na bumili sa inyo, o kung kayo naman ay nag-i-invest mismo, let's say kayo yung bumibili bahay or lupa, maaaring maging maganda, no? Yung kahantungan ng negosyo nyo. Pwede din for some, pwedeng baka ito rin yung nagkukos ng stress sa inyo. Baka meron kayong mga lupain or properties na nagpapasakit ng ulo sa inyo. Baka merong mga, sometimes ini-squat, no? Kumbaga, ini-squat, diba? Ibig sabihin, property nyo, tapos tinitirahan ng ibang tao, ganyan. So, dapat palagi nyo din chine-check, guys, yung mga properties nyo. Baka meron na palang ibang taong nakatira. So, baka maging sakit din siya ng ulo nyo, maging stressful din siya sa inyo. O kaya naman, baka hindi kayo nakakabayad ng mga upa, ng mga amilyar, ganyan. So, yeah. And, what else? Pero kung kayo mga real estate agents, guys, no? Feeling ko talagang magbo-boom kayo sa mga sales nyo. Maaari kayong magkaroon ng maraming clients, guys. Okay? And another message, guys, for some of you, pwedeng nagkakaroon kayo ng confusion, hesitation, ibig sabihin, pwedeng nagkakaroon kayo ng conflicting thoughts, hindi nyo alam yung gagawin nyo. Pwedeng you are torn between two things na kailangan yung pagdesisyonan. So, timbangin nyo palagi, guys, yung mga pros and cons bago kayo magdesisyon sa mga bagay-bagay sa buhay nyo. Mas mabuti na yung safe. Sabi nga nila, diba, it's better to be safe than sorry.
So, timbangin nyo mabuti guys, yung mga advantages, mga disadvantages, mga pros and cons. Okay, magmadali. Take your time, especially sa pag-decision. Okay? Comment down below, Gemini, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Tingnan natin yung mga paparating sa inyo guys sa loob ng 30 days. Shuffle ko to. Habang sinashuffle ko to guys, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, mayroon tayong 500 pesos na discount until July 31. So mag-avail na kayo guys, sobrang ganda talaga niyan. And meron din tayong bagong course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kapit na mga jowa nyo guys. Super ganda. Avail nyo na mga kapiksi. So eto guys, ito yung mga paparating sa inyo within 30 days. Sobrang ganda nito. Actually, this is both negative and positive, no? So, yung sinasabi nating stress, mga kapiksi, there may be sudden trouble na ma-experience kayo sa pag sinabing trouble, mga challenges, pagsubok na it may come sudden. Ibig sabihin parang hindi mo inaasahan, unexpectedly, biglaan, na ma-experience mo and it will give you a lot of stress, no? Pero you have to remain strong, mga kapiksi, with this bear energy. Don't let other people take your power away from you. Okay? So, wag mong hayaan na ibuli ka ng ibang tao. Wag mong hayaan na wag mong ibigay sa ibang tao yung power mo, yung lakas mo, yung kakayahan mo. You are stronger than you think you are, mga kapiksi. You are braver more than you think you are. So, make sure na maging brave kayo, maging matapang kayo, maging strong kayo sa pagharap ng mga pagsubok. Huwag nyong hayaan na kainin kayo ng mga stress. Huwag nyong hayaan na kainin kayo ng mga pagsubok, mga kapiksi. You are bigger than your problems, no? Palagi nyong isipin yon. Mas magaling ka, mas malakas ka, mas strong ka kesa sa mga problema mo. So, huwag mong hahayaan na kainin ka ng mga problema mo, mga kapiksi. Be brave, be bold, okay? Now, with this whips energy, for some of you, pwedeng merong stress, parang paulit-ulit na bagay na nagbibigay ng stress sa inyo, no? Especially guys, yung sinabi ko nga sa inyo guys kanina na overthinking, okay? Kapag kayo ay nag-overthink talaga and paulit-ulit nyo siyang ginawa, definitely, stress talaga yung dadalhin yun sa inyo. So, ang pinakamabisang paraan guys para mawala yung stress is pag-meditate. Pag nagme-meditate kasi kayo guys, nagsusubside yung momentum of thoughts nyo, kumakalma yung isip nyo. So, kapag kalmado na yung isip nyo, tsaka nyo i-divert yung attention nyo sa ibang bagay. Dito sa channel natin guys, meron tayong Tagalog guided meditation, pampawala ng stress and anxiety. Ginawa ko talaga yan para sa mga stress natin na kapiksi, pwede nyo pakinggan yon para makatulong sa inyo. On the positive side, mga kapiksi, for some of you, parang pwedeng may mga paulit-ulit na clients kayo, no? Or parang practice makes perfect, mga kapiksi, especially when it comes to your investment or sa trabaho nyo, lalo na sa mga real estate agents natin. Pwedeng mga unang beses, mga 2 beses, syempre, hindi ka agad-agad makabenta, lalo na kung baguhan ka sa larangan ng real estate kasi hindi naman ganun madali magbenta ng properties. Hindi ganun kadali magbenta ng kahit ano guys. Kahit anong klase pa yung binibenta nyo, lupa, kotse, bahay, insurance, di ba? Gamot-gamot, mga sabon-sabon, hindi ganun kadali magbenta. Pero, if you do it repeatedly, if you do it over and over again, madidevelop din yung skills nyo, mga kapiksi. And until such time na eventually, madali na lang sa inyo magbenta, madali na lang sa inyong kumuha ng mga clients, mga prospects, okay?
So, wag kayong give up, magi-give up. Kagaya nung kwentong kapiksi natin sa episode 4 yata yun, no? Real estate agent din siya. So, naalala ko lang bigla kasi nakita ko to. Although, hindi ko na matandaan kung ano yung zodiac sign niya. Kahit na wala kayo masyadong kliyente agad-agad or wala mang masyadong buyer, just persist mga kapiksi. Tuloy-tuloy nyo lang. Eventually, magdadala din yan ng magandang resulta sa inyo. And kapag paulit-ulit nyo yung ginagawa mga kapiksi, parang mai-inspire kayo and magkakaroon din kayo ng movement. Okay? So, wag kayong mag-hesitate guys, no? Itong mga hesitation na to. Itong hesitation, duda to duda, no? Pag nag-hesitate kayo, nagdududa kayo, ibig sabihin hindi kayo naniniwala, okay? And kapag nag-creep in na to sa inyo, doon na kayo matatalo kasi doon na kayo magi-give up, magi-game over na yan sa inyo. So you have to persist guys kasi magkakaroon ng movement, no? With this shift energy, you will go places. Ibig sabihin nito, malayo pa yung mararating mo and maaaring ito yung mag-develop guys ng magandang pangarap mo sa buhay. So whether real estate ka or hindi, ito guys kasi highlighted lang yung sa real estate, no? Pero kahit hindi kayo real estate agent, kahit ano pang ginagawa nyo, kahit anong trabaho nyo, kahit anong pinagkakakitaan nyo mga kapiksi, magkakaroon ng movement, magkakaroon ng exciting journey towards your dreams, towards your goals, mga kapiksi. Okay? So, ito guys, i-mind nyo to guys. Mind ka to para ng mga pangarap, movement sa pangarap, movement sa buhay, no? Exciting journey ahead. For some of you, maaari kayong literal na mag-travel, guys. Pwedeng business travel ito. Okay? Pwedeng business travel or pwede rin na talagang as in figuratively malayo pa yung pwede mong marating sa buhay mo, basta magsikap ka lang, wag mag-give up, be consistent, show up, no? Show up for yourself every day, do your best every day, maging consistent ka in doing your best. Okay, hindi pwede yung masipag naman ako kahapon, ngayon magtatamad-tamad ako. So, wag ganun. Dapat everyday tayong masipag. Pag pagod na, pwedeng magpahinga. Okay? Pero dapat palagi tayong inspired, palagi tayong motivated. It's easier said than done. Pero, habit kasi yun, guys. Kapag dinevelop nyo yung habit na yun, na masipag kayo, dadating yung time na kapag nagpapahinga kayo, sisipagin pa rin kayo. Comment down below sa mga naka-resonate. Kasi naka-resonate ako doon, no? Kapag wala akong ginagawa, parang hindi ako mapakali. Kasi sanay ako lang araw-araw may ginagawa. Sanay ako na everyday productive ako. So, pag wala akong ginagawa, parang may kulang. So, kasi na-develop nyo na yung habit. So, it's very important na mag-develop kayo ng habit na makatulong sa inyo para ma-achieve nyo yung mga dreams nyo, Gemini. Okay? So, i-mind nyo yan, guys. Sa comment section, lahat na magaganda. I-mind nyo and comment down below if naka-resonate kayo. Guys, ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Pakinggan nyo para makatulong sa inyo, guys. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. And see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.